10. 10 taon ng pagmamahal ang tinapos ng isang malamig na utos. Sa loob ng sarili naming silid, narinig ko ang asawa kong si Argus at ang babaeng itinuring kong kapatid. Patayin mo na siya, Argus, bulong ni Celine. At ang asawa ko? Hindi siya nag-atubili. Ngayon, mula sa abo ng apoy na pumatay sa lumang Denise, muling sisilang ang isang bagyo. Handa na ba kayong magbayad? Burahin mo na siya sa buhay natin, Argus. Ngayong gabi, gawin nating abo ang lahat ng bakas ng babaeng iyan. Pagod na akong maging sikreto lang sa buhay mo. Ang boses na yon ni Celine, ang babaeng itinuring kong parang kapatid, ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita niya ay punong-puno ng lason, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Nakatayo ako sa labas ng aming silid. Hawak ang isang maliit na sobre na kanina lang ay naglalaman ng pinakamalaking pag-asa ng aking buhay. Huwag kang mainip, Celine. Konting tiis na lang. Nakahanda na ang lahat. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Denise na magiging hadlang sa atin. Magiging atin ang lahat ng pinaghirapan niya. Sagot ng isang pamilyar na tinig. Ang tinig ni Argus, ang lalaking 10 taon kong minahal, ang asawang pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas at pangarap. Ang boses na dati ay bumubulong sa akin ng mga pangako ng katapatan, ay siya ring boses na nag-uutos ngayon ng aking katapusan. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahang bumubukas ang pintuan. Doon, sa loob ng kwartong saksi sa aming mga pangako, nakita ko silang magkayakap. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang paborito niyang ulam na maingat kong niluto sa loob ng 3 oras. Tila isang merienda na lang sa gitna ng kanilang kataksilan. Ang amoy ng adobo na dati ay simbolo ng aming tahanan ay hinaluan na ngayon ng masangsang na amoy ng gas na nakakalat sa sahig. Unti-unting nalaglag mula sa aking mga daliri ang sobrang puti. Ang larawan ng ultrasound, ang unang sulyap sa aming anak na matagal naming ipinagdasal, ay dahan-dahang lumapag sa malamig na sahig. Nadumihan ng tumapong langis. Hindi ako makasigaw. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na bumabara sa bawat hininga ko. Tumingin sa akin si Argus, walang gulat sa kanyang mga mata, kundi isang nakakangilong kawalan ng pakiramdam. Narito ka na pala, Denise. Mas mabuti na rin ito para hindi ka na mahirapan pang magtanong. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na unti-unting nawawala sa ritmo. Ang sakit ay hindi nanggagaling sa sugat, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, ang siya palang magiging mamatay tao mo. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa aking pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang isang liyab ng lighter na tila isang maliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Salamat sa lahat, Denise, pero hanggang dito na lang ang gamit mo. Sa isang iglap, ang init ay dumampi sa aking balat. Ang pulang liwanag ay nagsimulang sumayaw sa mga kurtina, mabilis na lumalamon sa bawat alaala ng aming pagsasama. Habang pinaliligiran ako ng usok at apoy, ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang tunog ng susi na pumipinto sa aking kalayaan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng impyerno. Napatingin ako sa ultrasound, sa sahig na unti-unti nang kinakain ng apoy. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan habang ang hangin sa aking baga ay unti-unting nauubos. Ganito ba talaga ang kabayaran ng isang wagas na pagmamahal? Magagawa ba ng isang ina na iligtas ang buhay na nasa loob niya kung ang mundong dapat sanang tatanggap dito ay nasusunog na sa harap ng kanyang mga mata? Wala na siya, Denise. Wala na ang anak mo. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa langit, kundi mula sa isang aninong nakatayo sa dulo ng aking higaan. Malamig ang boses na ito, tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay,
ngunit tila ang bawat bahagi ng aking katawan ay nakagapos sa hindi nakikitang mga kadena. Ang tanging naramdaman ko ay ang makapal na tela ng benda na bumabalot sa aking buong mukha, tila isang maskarang pilit na nagtatago sa aking pagkatao mula sa mundo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay patungo sa aking tiyan. Doon, sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital, naramdaman ko ang isang nakakatakot na katahimikan. Ang dating bahagi ng aking katawan na puno ng pag-asa at pintig ng buhay ay isa na lamang hungkag na espasyo. Wala na ang munting sipa na kay tagal kong hinintay. Wala na ang pangarap na binuo ko sa gitna ng usok at apoy. Ang aking sinapupunan ay naging isang libingan sa loob lamang ng isang gabi. Sino ka? Bakit ako narito? Ang boses ko ay halos hindi ko makilala. Paos, basag, at puno ng hapdi. Tila ba ang bawat salita ay kailangang dumaan sa mga baga na puno pa rin ng abo. Humakbang ang anino patungo sa liwanag ng bintana. Doon ko nakita ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Si Andrew Miles, ang matikas na negosyante na laging tinatawag ni Argus na mortal niyang kaaway. Nakatayo siya doon, suot ang isang itim na Amerikana na tila sumisimbolo sa aking pagdadalamhati. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit may isang uri ng lalim na tila nakakaunawa sa bawat hibla ng aking sakit. Ako ang kumuha sa iyo mula sa impyernong iniwan ng asawa mo, sabi niya sa isang mahinahong tono ng Taglish. Nasa ligtas kang lugar, Denise, but you have to face the truth. Namatay ka na sa paningin ng mundo, at ang batang dapat sana ay magbibigay sa iyo ng lakas. He didn't make it. Isang mabigat na hikbi ang pilit na umakyat mula sa aking dibdib. Ngunit tila nanatili lamang itong nakabara sa aking lalamunan. Ang bawat paggalaw ko ay may kasamang kirot, ngunit mas matindi pa rin ang sakit na bumabalot sa aking puso. Gusto kong umiyak. Gusto kong ilabas ang lahat ng galit, panghihinayang, at dalamhating matagal ko nang kinikimkim. Pakiramdam ko ay unti-unting nadurog ang bawat pangarap na minsan kong pinanghawakan, at hindi ko alam kung paano ko muling bubuuin ang sarili ko mula sa mga pirasong naiwan, ang mga bagay na pinakamahalaga sa akin, ang pamilyang minahal ko, ang tahanang itinuring kong kanlungan, at ang mga alaalang minsang nagbigay sa akin ng lakas, ay tila nawala sa isang iglap dahil sa mga katotohanang hindi ko nakita at mga kasinungalingang matagal na itinago sa akin. Napatitig ako sa kawalan habang unti-unting pumapatak ang mga luha sa aking pisngi. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay wala nang natitirang kasiguruhan sa mundong dati kong kilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang munting bahagi ng aking pagkatao ang patuloy na kumakapit. Umaasang balang araw ay mahahanap ko rin ang dahilan upang muling bumangon at harapin ang buhay na pilit akong sinusubok. Bakit mo pa ako iniligtas? Bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa loob ng aking mga benda, nagdudulot ng isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay doon. Wala na akong dahilan para ituloy pa ito. Lumapit si Andrew at tumayo sa tabi ng aking kama. Hindi siya humawak sa akin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. May dahilan ka, Denise. Ang galit, ang katarungan, ang mga taong gumawa nito sa'yo ay kasalukuyang nagdiriwang. Iniisip na nagtagumpay sila sa kanilang kasamaan. Hahayaan mo ba silang mabuhay na parang walang nangyari? Tumingin ako sa kisame, sa puting liwanag na tila nangungutya sa aking kadiliman. Sa aking isipan nakikita ko ang mukha ni Argus at Celine, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga haplos, at ang malamig na pagtalikod ni Argus habang nilalamon ako ng apoy. Ang bawat alaala ay tila isang baga na muling nagpapatindi sa apoy sa loob ng aking puso. Hindi ko na kaya, Andrew, sabi ko sa gitna ng aking panghihina. Tignan mo ako. Wala na akong mukha. Wala na akong kahit ano.
Isang maliit na kahon ang inilapag ni Andrew sa ibabaw ng aking lamesa. Mali ka. Mayroon kang pagkakataon na maging ibang tao. Isang taong hindi nila kayang saktan muli. Ang mukha mo ay aayusin natin. Ang pangalan mo ay papalitan natin. Ngunit ang desisyon ay nasa iyo. Gusto mo bang manatiling biktima na iniiyakan ang kanyang nakaraan? O gusto mong maging bagyong wawasak sa lahat ng kinuha nila sa iyo? Tumahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang marahang pagtulo ng swero sa aking ugat. Bawat patak ay tila isang segundong dumadaan patungo sa isang panibagong landas. Isang matinding pait ang nanahan. Sa aking dila, hinaluan ng isang kakaibang lakas na unti-unting gumagapang sa aking kalamnan. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Hindi na ito tungkol sa pamilyang pinangarap ko. Ito ay tungkol sa bawat patak ng dugo na nawala sa aking anak. Ito ay tungkol sa bawat luhang ibinuhos ko sa gitna ng apoy. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, habang ang aking paningin ay tumititig ng diretso sa kanya. Kinuha ni Andrew ang isang folder at binuksan ito. Isang larawan ng isang babaeng luntian ang mga mata at may matapang na aura ang lumitaw. Mula sa araw na ito, kailangan mong kalimutan si Denise. Si Denise ay abo na. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Den Miles at sisiguraduhin nating bawat segundong nabubuhay si Argus ay magiging isang buhay na impyerno para sa kanya. Hinawakan ko ang gilid ng aking kama. Ang aking mga kuko ay bumaon sa malambot na kutsyon. Isang panibagong uri ng sakit ang naramdaman ko. Hindi ang sakit ng sugat, kundi ang sakit ng isang pusong muling tumitibay sa gitna ng puot. Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, isang maliit na bahagi ng aking puso ang nagtatanong. Sa oras na matapos ang lahat ng ito, may matitira pa kaya sa dating Denise na marunong magmahal o tuluyan na siyang naglaho kasabay ng usok ng gabing iyon? Tumingin ka sa salamin, Denise. Ngunit huwag mo nang hanapin ang babaeng dati mong kilala. Ang babaeng iyon ay hindi nakaligtas sa apoy. Ang tinig ni Andrew ay malamig, ngunit may kasamang kakaibang haplos ng malasakit habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang huling layer ng benda sa aking balikat. Ang bawat paghila ng malagkit na tela ay tila muling nagpapaalala sa akin ng hapdi ng nakaraan. Isang hapdi na hindi na lamang sa balat, kundi nakabaon na sa aking kaluluwa. Sa loob ng 6 na buwan, ang bawat araw ko ay naging isang serye ng operasyon, pagpapagaling, at walang katapusang pagsasanay. Nasa isang pribadong mansyon kami sa malayo sa mapanuring mga mata ng lipunan at malayo sa maruming mundo nina Argus at Celine. Dito, itinuro sa akin ni Andrew hindi lamang ang sining ng pagtatago ng emosyon, kundi kung paano gamitin ang bawat galaw, bawat salita, at bawat tingin bilang isang sandata. Too soft, Denise. You're walking like you're still asking for permission to exist. Puna ni Andrew habang pinapanood niya akong maglakad sa gitna ng malawak na bulwagan. Ang tunog ng aking matulis na takong ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, tila isang ritmo ng isang nagbabadyang bagyo. I'm trying, Andrew. Sagot ko sa isang tono ng Taglish, na pilit kong ginagawang mas matapang. Hindi madaling burahin ang 10 taon ng pagiging sunod-sunuran. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba. Dahan-dahang itinaas ito hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Ang distansya sa pagitan namin ay naging sapat na lamang para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Hindi sapat ang subok lang. Sa oras na humarap ka muli sa kanila, kailangang maniwala sila na ikaw ang may-ari ng silid, na ikaw ang may hawak ng kanilang tadhana. Ang awa ay para sa mga mahihina. At ikaw ay si Den Miles na. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi kaba ng takot, kundi ang tinatawag nilang kilig na pilit kong ikinukubli. Sa gitna ng lahat ng aking galit, si Andrew ang naging kaisa-isang pundasyon na hindi ako iniwan. Noong mga gabing hindi ako makatulog dahil sa bangungot ng apoy, naroon siya sa labas ng aking silid.
Binabantayan ang aking katahimikan. Isang gabi, habang pinapahiran niya ng gamot ang mga peklat sa aking likuran na hindi kayang burahin ng operasyon, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng kanyang mga daliri. Ang mga peklat na ito, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang musika sa katahimikan ng gabi. Ito ang nagpapatunay na mas malakas ka kaysa sa apoy. Huwag mong ikahiya ang mga ito. Gamitin mo silang paalala kung bakit ka narito. Hindi ako nakapagsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging puno ng mga emosyong hindi kayang bigkasin ng bibig. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ng sarili na pansamantalang makaramdam ng kaligtasan sa kanyang piling. Ngunit sa likod ng aking isipan, laging naroon ang imahe ni Argus, ang kanyang mga tawa at ang kanyang pagtataksil. Dumating ang araw na pinakahihintay namin. Ang huling operasyon sa aking muka ay ganap na ring gumaling. Habang nakatayo ako sa harap ng malaking salamin, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Inabot ni Andrew ang dulo ng huling benda na nakabalot sa aking muka. Sa bawat pag-ikot ng benda, tila unti-unting lumalabas ang isang bagong katauhan. Nang tuluyan itong matanggal, napahawak ako sa aking bibig. Ang babaeng nasa harap ko sa salamin ay hindi ko nakilala. Ang dating Denise na may maamong muka at laging may bakas ng pagod ay wala na. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng may matalim na panga, mga matang tila kayang sumunog ng kahit anong tinititigan, at isang aura ng kapangyarihan na hindi matitinag. Perfect! Bulong ni Andrew sa likuran ko. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakatingin din sa akin ng may paghanga at pagmamalaki. Handa ka na bang bumalik sa mundo ng mga buhay? Humarap ako sa kanya. Isang mapait at matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang dating hapdi sa aking puso ay naging isang malamig na determinasyon. Handa na ako, Andrew. Gusto kong makita ang mukha ni Argus kapag nalaman niyang ang babaeng binitawan niya ay ang babaeng sisira sa kanyang buong imperyo. Kinuha ko ang isang itim na maskara sa ibabaw ng lamesa at isuot ito. Tila isang formal na pagtanggap sa aking bagong buhay. Ngunit habang papalabas kami ng mansyon, napansin ko ang isang maliit na detalye. Isang lumang singsing na nakatago sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng drawer ni Andrew. Isang singsing na may disenyong pamilyar sa akin mula sa aking kabataan. Sigurado ka na ba rito, Den? Maaari pa tayong tumalikod kung hindi mo pa kaya. Ang bulong ni Andrew sa aking tabi ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nakatayo kami sa harap ng malalaking pintuan ng Grand Ballroom, kung saan ang ingay ng marangyang okasyon at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri sa loob ng aking manipis na lace gloves. Ngunit pinilit kong manatiling matuwid ang aking likod. Ang suot kong kulay gintong gown. Ang gown ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila isang baluti na nagtatago sa bawat sugat na selyado na ng panahon. Hinding-hindi ako tatalikod, Andrew. Sagot ko sa isang matatag na tinig, bagamat ang puso ko ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ito ang gabing dapat ay nagluluksa sila, ngunit hahayaan ko silang makita ang kanilang sariling katapusan sa anyo ng isang babaeng hindi nila makikilala. Sa pagbukas ng pinto, ang lahat ng mata ay lumingon sa amin. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay tila isang mabigat na pahina ng kasaysayan na muling binubuksan. Ngunit sa dami ng tao, iisang pares lamang ng mga mata ang aking hinanap. At doon, sa gitna ng bulwagan, nakita ko sila, si Argus. Nakatayo siya doon, mukhang matagumpay, may hawak na baso ng alak at nakangiti sa mga kausap. Sa tabi niya ay si Celine, na suot ang isang pulang damit na tila isang lantad na deklarasyon ng kanyang pananalo. Ang makita ang kanilang mga tawa, ang mga tawang narinig ko bago ako lamunin ng apoy, ay tila isang mainit na bakal na idiniin sa aking dibdib.
Isang matinding pait ang gumapang sa aking lalamunan. Naaalala ang munting buhay na nawala sa akin habang sila ay nagpapakasasa sa aking pinaghirapan. Easy then. Huminga ka ng malalim. Paalala ni Andrew habang marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking baywang. Isang haplos na puno ng proteksyon. Naglakad kami patungo sa kanila. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng 1 taon. Nang magtagpo ang aming mga landas, tila huminto ang mundo sa paligid ko. Mr. Miles, what a surprise to see you here. Masayang bati ni Argus ang kanyang boses na dati ay nagpapatibok ng aking puso. Sa tuwa ay nagdudulot na ngayon ng matinding pandidiri. Napabaling ang kanyang tingin sa akin at nakita ko ang panandaliang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Tila may isang malabong alaala na pilit kumakatok sa kanyang isipan. Argus, I'd like you to meet my business partner and the new face of Miles Enterprises. Miss Dan Miles, formal na pagpapakilala ni Andrew. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Ang bawat hibla ng aking katawan ay gustong sumigaw, gustong manampal, gustong maningil, ngunit nanatili akong kalmado. It's a pleasure to finally meet the man Andrew talks about so much, Mr. Valeriano. Sabi ko, ang boses ko ay malamyos, ngunit may talim na parang espada. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad nang tanggapin niya ang aking kamay. Isang kuryente ng puot ang dumaloy sa akin. Naaalala ko ang huling beses na hinawakan niya ako, noong itinulak niya ako sa impyerno. Napansin ko rin ang matalas na tingin ni Celine mula sa tabi. Ang kanyang pagiging insecure ay agad na sumulpot nang makita ang atensyong ibinibigay ni Argus sa akin. The pleasure is mine, Miss Miles. Tugon ni Argus, hindi pa rin inaalis ang kanyang tingin sa aking mga mata. You look incredibly familiar. Have we met before? Parang may hawig ka sa isang taong kilala ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marahil sa iyong mga panaginip, Mr. Valeriano, o baka naman sa iyong mga bangungot. Saglit na natahimik ang paligid. Nakita ko ang paglunok ni Argus at ang bahagyang panginginig ng kanyang hawak na baso. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng marahas na sumingit si Celine. Ipinupulupot ang kanyang kamay sa braso ni Argus na tila nagmamay-ari. I don't think so, Argus. Look at her. She's too sophisticated para maging kakilala mo noon. Right, Miss Miles? Sophistication can be acquired, Mrs. Valeriano. Sagot ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Pinaparamdam ang aking superioridad. But class? That is something you are born with. Or in some cases, something you can never have, no matter how much money you steal. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Celine sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, ay nagpaalam na kami ni Andrew. Habang papalayo kami, naramdaman ko pa rin ang mga mata ni Argus na nakabaon sa aking likuran, tila isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng kasagutan. Nang makalabas kami sa balkonahe para kumuha ng hangin, doon ko lamang binitawan ang aking hininga. Napahawak ako sa rehas, ang aking tuhod ay tila manghihina na. You did great then, bulong ni Andrew. Lumapit siya sa likod ko at sandaling ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Isang kilos na nagpatahimik sa nanginginig kong sistema. Nagsimula na ang lason. Nakita mo ba ang takot sa kanyang mga mata? Hindi pa sapat ang takot, Andrew. Sabi ko habang nakatingin sa malayo. Sa mga ilaw ng syudad na tila maliliit na apoy. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundong unti-unti siyang nawawala ng hininga, gaya ng ginawa niya sa akin. Ngunit sa gitna ng aking pagnanais na maghiganti, isang bagay ang gumugulo sa akin. Noong hinawakan ni Argus ang aking kamay, may napansin akong isang maliit na peklat sa kanyang pulso. Isang peklat na hindi ko matandaang naroon noong kami ay magkasama pa. Isang peklat na tila bago pa lamang at may hugis na hindi ko maipaliwanag. Ang pinakamabisang lason ay hindi iyong nakakamatay agad, kundi iyong dahan-dahang sumisira sa iyong tiwala sa mga taong nasa paligid mo.
Nakaupo ako sa madilim na sulok ng sasakyan habang pinagmamasdan ang bintana ng opisina ni Argus mula sa malayo. Sa aking kandungan ay naroon ang isang maliit na bote ng pabango, ang eksaktong amoy na ginagamit ko noong ako pa ang asawa niya. Isang matamis na amoy ng banilya at sampagita, isang amoy na dati ay tinatawag niyang tahanan, ngunit ngayon ay magsisilbing paalala ng kanyang kasalanan. Sigurado ka na ba rito, Den? Tanong ni Andrew habang hawak ang manibela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tila ba natatakot siya na baka ang apoy ng paghihiganti ko ay lamunin din ang aking sariling kaluluwa. Ito lang ang paraan, Andrew. Kailangan nilang maranasan ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon. Ang takot na hindi mo alam kung sino ang kalaban mo dahil ang mismong katabi mo ang may hawak ng kutsilyo. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa gusali. Kinabukasan, isang misteryosong package ang dumating sa opisina ni Argus. Walang pangalan, walang mensahe, tanging ang bote lamang ng pabango at isang tuyong talulot ng sampagita. Ayon sa aking impormante, halos mabitawan ni Argus ang kanyang baso nang maamoy niya ang bango na humahalimuyak sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mabilis niyang itinago ang bote sa loob ng kanyang drawer. Ngunit ang lason ay hindi lamang para kay Argus. Ang tunay na gulo ay nagsimula nang pumasok si Celine sa opisina. Argus, what is that smell? Matalim na tanong ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng silid. Amoy ni Denise yan. Bakit amoy Denise rito? You're just imagining things, Celine. Baka kung anong air freshener lang yan. Depensa ni Argus. Ngunit ang kanyang boses ay hindi mapagkakailaang kaba. Masyado ka lang sigurong stressed sa paghahanda para sa anibersaryo ng kumpanya. Don't lie to me. Kilala ko ang amoy na yan. 10 years siyang naging asawa mo. At 10 years ko ring kinainisan ang amoy na yan. Sigaw ni Celine. Ang kanyang pagiging kontrabida ay lumabas na naman habang hinahampas ang mesa ni Argus. May itinatago ka ba sa akin? Nakikita mo ba siya? Buhay ba siya? Ang kanilang pag-aaway ay naging simula ng isang malaking bitak sa kanilang relasyon. Ang bawat salita ni Argus na dapat ay nagpapakalma kay Celine ay lalo lamang nagdagdag ng gatong sa hinala ng babae. Ito ang gusto ko. Ang makita silang unti-unting nagkakawatak-watak sa loob ng kanilang sariling palasyo ng kasinungalingan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpaplano, natagpuan ko ang aking sarili sa balkonahe ng mansyon ni Andrew. Hawak ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakaligtas mula sa sunog. Isang bagay na hindi ko kailanman naipakita kay Andrew. Ang pagpindot ko sa malambot na tela nito ay nagpapaalala sa akin ng bawat pangarap na dinurog nila. Then, naramdaman ko ang init ng presensya ni Andrew sa aking likuran. Dahan-dahan niyang ipinatong ang isang makapal na shawl sa aking mga balikat. Gabi na, baka sipunin ka rito. Andrew, minsan ba ay naiisip mo kung naging masama rin ba akong tao dahil sa ginagawa ko? Tanong ko. Ang aking boses ay basag sa pagpipigil ng luha. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at marahang pinisil ito. Ang paghingi ng katarungan ay hindi kasamaan din. Ang kasamaan ay ang hayaan ang mga taong talamak sa kasalanan na patuloy na makapanakit ng iba. Hindi ka nagiging masama. Nagiging matapang ka lang para sa sarili mo at para sa anak mo. Nilingon ko siya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang lahat ng aking galit ay tila napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang distansya namin ay tila naglalaho at naramdaman ko ang kanyang hininga na humahaplos sa aking pisngi. Ngunit bago pa man maging mas malalim ang sandaling iyon, ang aking telepono ay biglang umaling-awngaw sa katahimikan.
Isang mensahe mula sa aking spy. Isang larawan ni Celine na pumasok sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Dala ang isang malaking halaga ng pera. Mukhang may binabayaran si Celine, Andrew. Bulong ko habang ipinapakita ang larawan. At hindi ito tungkol sa negosyo. Nangunot ang noo ni Andrew. Kailangan nating malaman kung sino ang kinikita niya. This could be the link we're looking for. Ngunit nang palakihin ko ang larawan, may isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Sa gilid ng larawan, may isang lalaking nakatayo sa dilim. Suot ang isang pamilyar na tsinelas. Isang uri ng tsinelas na tanging ang mga tagalalawigan namin ang gumagawa. At sa kanyang bisig, may isang tato na tila isang simbolo ng isang lihim na organisasyon na matagal ko nang kinalimutan. Patay na ang nanay mo sa papel, Denise. Pero sa katotohanan, ginagawa siyang bihag ng mga taong pinagkatiwalaan mo upang makuha ang mga lupang iniwan ng ama mo. Ang mga salitang iyon ni Andrew ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo kami sa tapat ng isang mataas at kinakalawang na gate ng isang pasilidad na nakatago sa dulo ng isang masukal na daan sa labas ng Antipolo. Ang karatula ay nagsasabing isa itong home for the aged, ngunit ang matataas na pader na may mga wires sa itaas ay nagsasabing isa itong piitan. Dahan-dahan kong hinawakan ang malamig na bakal ng gate. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Sa loob ng 2 taon, ang alam ko ay ligtas. Tinanay Rosa sa probinsya, inaalagaan ng mga perang ipinapadala ko bago pa man mangyari ang trahedya. Ngunit ang totoo, ginamit ni na Argus at Celine ang pagkakataon noong namatay ako para ilipat siya rito at palabasing wala na siyang katinuan. Huminahon ka din. Hindi tayo pwedeng basta na lang pumasok. Bulong ni Andrew habang hinahawakan ng aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pilit na nagpapakalma sa nagngangalit kong puso. Paano ako hihinahon, Andrew? Habang nagsusuot ako ng mga mamahaling damit at nagpapanggap na si Dan Miles, ang nanay ko pala, ay nagdurusa sa lugar na ito, ang boses ko ay basag, puno ng pagsisisi na tila babawat hininga ko ay may kasamang bubog. Ginagawa nila siyang gatasan para sa pirma niya. Ang mga lupang pinaghirapan ni Papa, dahan-dahan nilang kinukuha habang niloloko nila ang matanda. Naglakad kami paikot sa likod ng pasilidad. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon ay humahalo sa amoy ng gamot na lumalabas mula sa mga bukas na bintana. Ang bawat hakbang ko ay maingat. Tila ba ang bawat tunog ng tuyong dahon sa ilalim ng aking sapatos ay isang babala sa mga bantay. Sa isang maliit na bintana sa unang palapag, nakita ko ang isang silid na tila mas madilim pa sa gabi. Doon, nakaupo sa isang lumang silya ang isang babaeng payat. Ang buhok ay puting-puti na at ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Walang buhay. Nanay, ang bulong na yon ay tila isang panalangin na pilit kumakawala sa aking lalamunan. Ang aking tuhod ay tila manghihina at napakapit ako sa pader para hindi matumba. Ang aking nanay, ang babaeng laging nagluluto ng paborito kong suman tuwing umaga. Ang babaeng laging humahaplos sa aking buhok kapag ako ay may sakit. Narito siya, mag-isa, tila isang aninong kinalimutan na ng mundo. Nakita ko ang isang maliit na panyo sa kanyang kamay. Isang panyong may burda ng aking pangalan na dahan-dahan niyang inilalapit sa kanyang ilong na tila ba hinahanap ang aking amoy. Isang matinding hapdi ang gumapang sa aking dibdib. Ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang bintanang yon at yakapin siya ng mahigpit. Gusto kong sabihin na narito na ako, na hindi siya iniwan ng kanyang anak. Ngunit alam kong sa oras na gawin ko yon, masisira ang lahat ng aming plano
at lalong malalagay sa panganib ang buhay niya. Tignan mo siya, Andrew. Hikbi ko habang nakatakip ang aking kamay sa aking bibig para pigilan ang anumang tunog. Ang payat-payat na niya. Ang mga mata niya, parang nawalan na siya ng pag-asa. Lumapit si Andrew sa likuran ko at isinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso, matatag at puno ng proteksyon. Ipinapangako ko sa iyo, Denise, ilalabas natin siya rito. Pero hindi ngayon. Kailangan nating gawin ito ng legal at malinis para hindi na nila siya kailanman muling mahawakan. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon na hinaluan ng luha. Gusto kong magdusa si Celine. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundong pagkakaulila na naramdaman ng nanay ko. At si Argus, sisiguraduhin kong siya mismo ang magsasara ng pinto ng sarili niyang kulungan. Habang pabalik kami sa sasakyan, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ng gate ng pasilidad. Bumaba mula doon si Celine. Suot ang isang mamahaling itim na coat at may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Habang kinakausap ang headguard, siguraduhin niyo lang na hindi siya makakausap ng kahit sino, lalo na ang mga abogado ng pamilya nila. Matalim na utos ni Celine. Ang matandang yan ang huling susi para makuha namin ang buong hasyenda sa probinsya. Kapag pumalya kayo, alam niyo ang mangyayari sa inyo. Nagtago kami sa likod ng malalaking puno. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang latay sa aking likuran. Ngunit bago pa man sila pumasok sa loob, may isang bagay na nahulog mula sa folder ni Celine, isang litrato. Nang makaalis na sila at maging tahimik muli ang paligid, mabilis na lumapit si Andrew para kunin ang litrato. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang imahe. Hindi ito litrato ng lupa o ng negosyo. Isa itong litrato ko noong ako ay bata pa, ngunit may mga guhit na pula sa aking mukha at isang petsa na nakasulat sa likod. Ang petsa, kung kailan mangyayari ang grand launch ng aming bagong proyekto sa Miles Enterprises. Hindi lang si Nanay Rosa ang pakay nila, Andrew. Bulong ko habang nanlalamig ang aking buong katawan. Alam nilang buhay ako. Isang kaluskos mula sa mga bushes sa likuran namin ang bumasag sa katahimikan. Isang anino ang mabilis na tumakbo palayo at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang pamilyar na tato sa kanyang leeg. Ang parehong tato na nakita ko sa larawan ng lalaking binabayaran ni Celine. Ang pinakamabisang paraan upang pabagsakin ang isang halimaw ay hindi ang pagpaslang sa kanya, kundi ang pagkuha sa lahat ng bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Habang nakatitig ako sa refleksyon ko sa salamin ng elevator, tila nakikita ko ang isang estranghero. Ang suot kong emerald green na suit ay tila isang baluti. Matalim ang bawat tahi nito gaya ng layunin ko sa umagang ito. Hawak ko ang isang black leather folder, ang Trojan Horse, na magdadala ng pagkagunaw sa imperyong itinayo ni Argus sa ibabaw ng aking mga luha. Ready? Bulong ni Andrew sa tabi ko. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kanyang braso sa akin, isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa sa gerang ito. Higit pa sa handa, Andrew. Sagot ko habang lumalabas kami patungo sa boardroom ng Valeriano Group. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom, ang lahat ng opisyal ng kumpanya ay naroon, kasama na si Argus na nakaupo sa gitna. Mukhang pagod, ngunit tila nakakita ng pag-asa nang pumasok ako. Sa tabi niya, si Celine ay nakaupo rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at hinala. Habang sinusuri ang bawat inch ng aking hitsura. Miss Miles, Mr. Miles, salamat sa pagpunta. Bati ni Argus. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ang kumpanya ko ay dumadaan sa isang maliit na hamon at ang inyong merger proposal ang tanging liwanag na nakikita namin. Naupo ako sa harap niya. Ang aking mga mata ay direktang tumitig sa kanya ng walang kaba. Mr. Valeriano, ang Miles Enterprises
ay hindi namumuhunan sa mga kumpanyang mahina. Ngunit nakikita ko ang potensyal ng iyong Project Ginto. Kung pipirmahan mo ang kontratang ito, ililipat namin ang sapat na pondo upang bayaran ang lahat ng iyong utang sa bangko bago matapos ang araw na ito. Inilapag ko ang folder sa harap niya. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ay hindi ang malakas na pagsabog, kundi ang tahimik na paggasgas ng pluma sa ibabaw ng papel. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Argus. Ang mga clauses na ito, medyo agresibo yata ang mga terms para sa aming assets. It's business, Argus. Singit ni Andrew sa isang malamig na tono. High risk, high reward. Kung ayaw mo, maraming iba dyan na naghihintay ng pagkakataong ito. Napatingin si Argus sa akin. Tila hinihingi ang aking pagsang-ayon. Nginitian ko siya. Isang nangiting pinag-aralan ko sa harap ng salamin sa loob ng maraming buwan. Isang nangiting mapang-akit ngunit walang kaluluwa. Trust me, Argus. This is the only way to save your legacy. Di ba yan ang pinakaimportanteng bagay para sa'yo? Dahil sa labis niyang pananabik na makuha ang gusto niya, hindi na nagdalawang isip si Argus. Kinuha niya ang kanyang ballpen at agad na yumuko upang lagdaan ang dokumento sa harap niya. Napahinto ako nang makilala ko yon. Isang simpleng ballpen na may nakaukit na letrang A. Ang regalong ibinigay ko sa kanya nung ika-5 anibersaryo namin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, dala-dala pa rin pala niya iyon. May kung anong mabigat na damdamin ang dumaan sa aking dibdib habang pinagmamasdan ko siyang magsulat. Nakakatawang isipin na ang bagay na minsang sumisimbolo sa aming pagmamahalan ay naroon ngayon sa isang sandaling magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Tahimik niyang inilagay ang kanyang lagda. Walang kamalay-malay sa mas malawak na katotohanang unti-unti nang lumalantad sa kanyang paligid. Abala siya sa paghabol sa kanyang inaasam na tagumpay, kaya hindi niya napansin na ang bawat desisyong ginagawa niya ay lalo lamang siyang inilalapit sa mga bunga ng sarili niyang mga pagpili. At habang pinagmamasdan ko ang paggalaw ng kanyang kamay, hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano kalaki ang maaaring mawala sa isang tao kapag mas pinili niya ang pansariling interes kaysa sa mga taong minsang nagmahal sa kanya ng buong puso. Nang matapos ang pirmahan, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang mga balikat. Hindi niya alam na sa segundong yon, ang bawat lupain, bawat gusali, at maging ang mismong bahay na tinitirhan nila ni Celine ay legal nang nasa ilalim ng aking kontrol. Congratulations, Mr. Valeriano, sabi ko habang kinakamayan siya. Ang kanyang palad ay malamig at basa ng pawis. You just made the most important decision of your life. Let's celebrate then! Argus, dapat tayong mag-dinner mamaya. Masayang sigaw ni Celine. Tila nakalimutan na ang kanyang hinala dahil sa perang inaakala niyang darating. Hindi ako sumagot. Tumalikod na kami ni Andrew at lumabas ng opisina. Pagdating sa loob ng sasakyan, doon ko lamang naramdaman ang pagbagsak ng aking maskara. Napahawak ako sa aking mukha. Ang aking hininga ay naging mabilis at mabigat. Tapos na ang unang yugto din, sabi ni Andrew habang tinitignan ang tablet niya. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng stock ng Valeriano Group ay idedeklarang worthless dahil sa mga hidden liabilities na isinama natin sa merger. He will wake up tomorrow with nothing but a mountain of debt that he personally guaranteed. Tumingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ng mga gusali na unti-unting lumiliit habang papalayo kami. Isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Ang imahe ng isang munting sapatos ng sanggol na naging abo. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang swerte na akala niya ay dumating ay ang mismong impyerno na susunog sa kanya. Bulong ko. Nakarating kami sa isang madilim na silid kung saan ang aming tech team ay nagtatrabaho. Sa gitna ng monitor, nakita ko ang balitang mabilis na kumakalat sa social media. Valeriano Group stocks plunge to zero, investors panic. Isang tawag ang dumating sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, tanging ang malakas na paghinga ng isang tao ang narinig ko.
Isang boses na puno ng takot at pamilyar sa akin. Denise? Denise, ikaw ba yan? Ang boses ni Argos ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng kilabot na tila nakakita ng multo. Alam ko, alam kong ikaw ang gumawa nito. Hindi ka patay. Naramdaman ko ang lamig ng kamay mo kanina. Denise, nasaan ka? Napatingin ako kay Andrew. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi dapat siya tumawag ng ganito kaaga. Huwag kang sasagot, utos ni Andrew. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin sa kabilang linya. Kasunod ng isang tili ni Celine na punong-puno ng takot. Argus, may tao sa labas ng kwarto. Argus, ang mukha niya. Ang mukha niya ay puno ng dugo. Hindi ka totoong buhay, Denise. Isang kalang bangungot. Ang sigaw na yon ni Argus ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang madilim na silid. Isang boses na punong-puno ng takot at pagkasira ng bait. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang madama niya ang pamilyar na amoy ng banilya at sampagita. Ang amoy na dati ay nagpapatulog sa kanya, ngunit ngayon ay naging isang sumpa. Sa labas ng kanilang bahay, nakaupo ako sa loob ng sasakyan ni Andrew, nakasuot ng headphones at pinakikinggan ang bawat reaksyon nila sa pamamagitan ng mga nakatagong mikropono. Ang bawat hikbi ng takot ni Argus ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig, ngunit may isang bahagi ng aking puso na nananatiling manhid, tila isang lupang tigang na hindi na kayang tablan ng ulan. You're scaring me, Argus. Wala namang tao rito. Ang matinis na boses ni Celine ay nanginginig sa galit at kilabot. Kanina pa tayo naghahanap pero wala tayong nakikita. Stop acting like a crazy person. Maamoy mo ba yon, Celine? Ang pabango niya. At ang sing-sing, itinuro ni Argus ang ibabaw ng kanilang vanity mirror. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakapatong ang aking lumang wedding ring. Ang sing-sing na dapat sana ay natunaw na sa apoy ng aming mansyon. Hindi alam ni Argus na ako mismo ang pumasok sa bahay nila habang wala sila, gamit ang isang duplicate na susi na kinalimutan nilang palitan. Ang bawat hakbang ko sa loob ng bahay na yon ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga patay. Ang bawat piraso ng muebles ay nagpapaalala sa akin ng bawat kasinungalingang itinanim nila sa aking buhay. Then, tama na muna ito para sa gabing ito. Bulong ni Andrew sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking malamig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking balat. Ang kaisipan nila, ang pinakamalakas nilang kaaway ngayon. You don't need to do anything else but watch them crumble. Nilingon ko si Andrew. Sa madilim na loob ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng isang uri ng liwanag na nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Andrew, bakit pakiramdam ko ay mas lalo lang akong nauubos sa bawat segundong nagtatagumpay ako? Ang akala ko ay magiging masaya ako kapag nakita ko silang nagdurusa. Pero bakit parang may malaking butas pa rin dito? Ituro ko ang aking dibdib. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa amin. Isang sandali na tila huminto ang mundo. At ang tanging mahalaga ay ang init ng aming presensya. Dahil ang paghihiganti ay hindi kailanman naging gamot para sa pusong nagluluksa din. Mahinahon niyang sabi. Ito ay isang lason na kinakailangan mong inumin para lamang makita mong mamatay ang kaaway mo. Pero nandito ako. Hindi kita hahayaang maubos ng tuluyan. Isang golden moment ang namuo sa pagitan namin nang marahan niyang isandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa gitna ng bagyo ng aking galit, ang kanyang balikat ang naging kaisa-isang dalampasigan na nagbibigay sa akin ng pahinga. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humahawak sa aking buhok, isang banayad na kilos
na tila nagtatangkang burahin ang bawat pangit na alaala sa aking isipan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig namin ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan mula sa loob ng bahay ni na Argus. Sinundan ito ng isang marahas na pagtatalo. "I found it, Argus! I found the DNA test!" Sigaw ni Celine, ang boses niya ay puno ng tagumpay at puot. "Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo ay hindi mo alam kung kaninong anak ang dinadala niya noon. Pero narito ang resulta. It was yours. All along, it was yours." Nanigas ang buong katawan ko. Ang aking hininga ay tila tumigil sa aking lalamunan. Napatingin ako sa monitor. Nakita ko si Celine na iwinawagayway ang isang lukot na papel. Ang dokumentong akala ko ay nasunog na kasama ng aking buhay. At alam mo ba kung ano pa ang nahanap ko? Patuloy ni Celine habang may kinukuha mula sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kama. Isang sulat mula sa hospital. "Denise was pregnant again when you locked that door. She had twins, Argus, twins!" Ang mundo ko ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang sakit na naramdaman ko noong gabi ng sunog ay wala pa sa kalahati ng hapdi na nararamdaman ko ngayon. Dalawang anghel ang nawala sa akin. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan. Bago pa ako mapigilan ni Andrew, ay mabilis akong lumabas at tumakbo patungo sa masukal na hardin ng kanilang bahay. Ang aking paningin ay malabo dahil sa mga luha at ang aking puso ay tila sasabog na sa matinding pait. Ngunit bago pa ako makalapit sa pintuan, isang kamay ang humablot sa aking braso mula sa dilim. Isang kamay na may suot na pamilyar na relo. Sabi ko na nga ba, ikaw ang multong bumubulong sa amin, Denise. Ang boses na yon ay hindi kay Argus at lalong hindi kay Andrew. Ito ay ang boses ng lalaking may tato sa leeg, ang tauhang binabayaran ni Celine. At sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang matulis na bagay na kumikinang sa dilim. Dahan-dahang itinatapat sa aking leeg. Dalawang munting buhay na hindi man lang nakaranas ng unang sikat ng araw dahil sa kasakiman ng sarili nilang ama. Ang katotohanan yon ay mas matalim pa kaysa sa patalim na kasalukuyang nakaditkit sa aking leeg. Habang nararamdaman ko ang malamig na dulo ng bakal na bumabaon ng bahagya sa aking balat, hindi takot ang nanalaitay sa aking mga ugat, kundi isang uri ng manhid na hapdi. Tila ba ang bawat hibla ng aking puso ay pinagpira-piraso ng balitang narinig ko mula sa loob ng bahay. Kambal. Hindi lamang isa, kundi dalawang anghel ang ipinagkait sa akin ng tadhana. Ano, Denise? O Den Miles? Alin man sa dalawa, pareho lang ang magiging ending mo sa gabi na ito. Bulong ng lalaking may tato sa leeg. Ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Nakakasulasok sa gitna ng sariwang hangin ng gabi. Masyado kang madaming alam. At dahil dyan, kailangan mo nang manahimik. Permanently. Hindi ako nakakilos. Ang aking mga kamay ay nakalaylay sa aking tabi. Tila nawalan na ako ng lakas na lumaban. Ano pa ang saysay ng aking kaligtasan kung ang dahilan ng aking pagbangon ay mas malalim pa pala ang naging sugat? Ang bawat patak ng luha na dumadaloy mula sa aking mga mata ay tila naging dugo sa aking paningin. Naaalala ang apoy na lumamon sa aking pag-asa. Ngunit bago pa man madiin ng lalaki ang kanyang hawak na patalim, isang malakas na liwanag mula sa sasakyan ni Andrew ang tumama sa aming direksyon. Kasunod nito, ang mabilis na pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang tunog ng mabibigat na hakbang sa damuhan. Bitawan mo siya. Ang boses ni Andrew ay dumagundong sa paligid, puno ng awtoridad at isang uri ng galit na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Bitawan mo siya kung gusto mo pang makitang muli ang bukas. Huwag kang makialam, Miles. Trabaho lang ito. Sagot ng lalaki. Ngunit naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Ang takot na dulot ng presensya ni Andrew ay hindi mapagkakaila. Isang galaw mo pa, sisiguraduhin kong ang lahat ng ebidensya ng mga iligal na gawain niyo ni Celine ay makakarating sa awtoridad sa loob ng 5 segundo.
banta ni Andrew habang itinataas ang kanyang cellphone. Piliin mo ang buhay mo o ang pera ni Celine. Isang sandali ng matinding tensyon ang namagitan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na paghinga ng lalaki at ang malakas na pintig ng sarili kong puso. Sa isang marahas na pagtulak, binitiwan ako ng lalaki at mabilis na tumakbo patungo sa kadiliman ng mga puno. Bago pa man ako tumama sa lupa, naramdaman ko na ang mga bisig ni Andrew na sumalo sa akin. Mabilis niya akong binuhat at dinala pabalik sa loob ng sasakyan. Doon, sa loob ng ligtas na espasyo, doon ko lamang pinayagan ang aking sarili na gumuho ng tuluyan. Then, okay ka lang ba? Did he hurt you? Tanong ni Andrew. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking muka. Hinahanap ang anumang sugat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Tila ba ang bawat patak ng luha ko ay isang latay sa kanyang sariling kaluluwa. Andrew, dalawa sila. Hikbi ko. Isinandal ko ang aking noo sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang aking mga luha na basain ang kanyang mamahaling polo. Twins, Andrew. Hindi ko man lang nalaman. Hindi ko man lang sila nagawang protektahan. Hindi nagsalita si Andrew. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang yakap sa akin. Naramdaman ko ang kanyang baba na nakapatong sa itaas ng aking ulo. Isang kilos na puno ng pangako at proteksyon. Sa gitna ng aking pagkawasak, ang init ng kanyang katawan ang naging kaisa-isang bagay na nagpapadama sa akin na buhay pa ako. Shh! I'm so sorry, Den. I'm so sorry. Bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli. Sisiguraduhin nating bawat luhang ibinuhos mo ngayon ay magiging isang malakas na hagupit sa kanila. Isang golden moment ang namuuo sa loob ng sasakyang yon. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng aming pagdadamayan. Ang paghihiganti na dati ay para lamang sa aking sariling dangal ay naging isang banal na misyon para sa dalawang anghel na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga. Sa loob ng bahay ni na Argus, narinig pa rin namin ang ingay ng mga gamit na nababasag. Ang kanilang paraiso ay tuluyan ng naging isang impyerno ng pagdududa at sisi. Celine was screaming, accusing Argus of still being in love with my ghost, while Argus was drowning himself in alcohol, haunted by the truth he had just discovered. Ayoko na silang makita, Andrew. Sabi ko, habang dahan-dahang pinupunasan ng aking mga luha, ang aking tinig ay naging malamig gaya ng bakal. Gusto ko silang mawala. Hindi sa mundong ito, kundi sa pedestal na kinalalagyan nila. I want them to crawl in the dirt just like I did. Tumingin sa akin si Andrew. Isang seryosong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kung ganoon, sisimulan na natin ang huling phase ng plano. We will strip them of everything. Honor, money, and most importantly, their freedom. Pinaandar ni Andrew ang sasakyan at dahan-dahan kaming lumayo sa bahay na yon. Ngunit bago kami tuluyang makalabas sa subdivision, isang sasakyan ng pulis ang nakita naming pumasok sa direksyon ng bahay ni na Argus. Nangunot ang noo ni Andrew. Wala pa tayong itinitawag na pulis din. Sino ang nag-report sa kanila? Nang tignan ko ang aking tablet na konektado sa mga security camera sa loob ng bahay, nanlaki ang aking mga mata. Doon, sa screen, nakita ko si Celine na may hawak na dugo ang kutsilyo. Habang si Argus ay nakahiga sa sahig, hawak-hawak ang kanyang balikat. Argus was ready to face the consequences of his actions, Andrew. Mahina kong bulong habang nakatitig sa mga eksenang sunod-sunod na lumalabas sa screen. Pero nang malaman yun ni Celine, natakot siyang mabunyag ang lahat ng matagal niyang itinatago. Napapikit ako sandali habang pinipilit unawain kung hanggang saan kayang dalhin ng takot at desperasyon ng isang tao. Sa halip na harapin ang katotohanan, mas pinili niyang kontrolin ang sitwasyon sa paraang wala nang makapagsasalita laban sa kanya. Muli kong ibinalik ang tingin sa screen. Naroon si Celine, malamig ang mga mata at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka
habang kaharap si Argus. Isang pagkakamali lang, Argus. Malamig niyang sabi. Isang maling hakbang at sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng pinaghirapan mong buuin. Natahimik ako pagkatapos noon. Hindi dahil sa mga salitang binitiwan niya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ipinahihiwatig ng mga ito. Sa sandaling iyon, naging malinaw kung gaano kalayo ang kayang marating ng isang taong handang gawin ang lahat upang protektahan ang sarili niyang mga lihim. Ang boses ni Celine ay hindi na boses ng isang asawa o ng isang mangingibig. Ito ay ang boses ng isang sugatang hayop na handang pumatay upang hindi makulong sa sarili niyang mga kasalanan. Sa loob ng madilim na silid, nakita ko sa monitor ang pagbagsak ng dugo ang kutsilyo sa sahig. Ang tunog nito sa ibabaw ng tiles ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na paraiso. Si Argus ay nakasandal sa pader. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang balikat, kung saan mabilis na kumakalat ang pulang mantsa sa kanyang puting polo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Celine, puno ng panghihinayang at isang uri ng pagkagulat na tila ba ngayon lang niya nakilala ang tunay na demonyong pinili niyang makasama. Baliw ka na, Celine? Mahina at putol-putol na, sabi ni Argus. Halos kapusin siya ng lakas habang pilit na binubuo ang bawat salita. Gusto ko lang itama ang lahat. Napapikit siya sandali. Tila pasan ang bigat ng mga pagkakamaling matagal niyang tinakasan. Nang muli siyang magsalita, mas mababa na ang kanyang tinig at puno ng pagsisisi. Napakarami nating sinirang buhay, Celine. Napakaraming taong nasaktan dahil sa mga desisyong ginawa natin. Nanginginig ang kanyang boses habang pilit na hinaharap ang katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, maging ang sariling pamilya natin ay hindi natin naprotektahan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Celine. Matagal na sana nating hinarap ang katotohanan. Baka hindi umabot sa ganito kung naging tapat lang tayo mula pa noong simula. Walang katarungan sa mundong ito, Argus. Ang katarungan ay para lang sa mga may pera at kapangyarihan. Sigaw ni Celine habang mabilis na kinukuha ang mga dokumentong nakakalat sa sahig. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan dahil lang sa konsensya mong bigla na lang sumulpot. Kung kailangang ikaw ang maging biktima rito, gagawin ko. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat eksenang nakikita ko sa screen ay tila isang pelikulang hango sa aking sariling bangungot. Ang panonood sa kanila na nagkakawalaan ng tiwala ay dapat sanang magbigay sa akin ng kaligayahan, ngunit ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na pagkauhaw sa katarungan na hindi kayang punan ng dugo. Then, kailangan na nating kumilos. Papunta na ang mga pulis at sisiguraduhin ni Celine na siya ang magmumulang biktima rito. Seryosong sabi ni Andrew habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. I'm uploading the hidden camera footage directly to the Central Precinct server. Hindi niya makukuha ang pagkakataong magsinungaling. Isang golden moment ang muling namagitan sa amin nang maramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang imahe ng duguang si Argus ay nagpapaalala sa akin ng sarili kong katawan. Noong gabi ng sunog, ang hapdi, ang takot, at ang pakiramdam na wala kang laban. Hinawakan ni Andrew ang aking pisngi, pilit na iniharap ang aking mukha sa kanya. Tingin ka sa akin din. Look at me. Hindi ikaw ang may gawa nito. Sila ang sumira sa sarili nilang buhay. You are not a monster. You are a survivor, seeking for peace. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang palad. Ninanamnam ang init at seguridad na tanging siya lang ang nakapagbibigay. Andrew, paano kung matapos ang lahat ng ito ay wala na ring matira sa akin? Paano kung ang pagkatao ko ay tuluyan ng naging bahagi ng dilim na ito? Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Pangako niya. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa ng katapatan.
Pagkatapos nito, dadalhin kita sa isang lugar kung saan ang tanging amoy na malalanghap mo ay ang sariwang hangin at ang tanging maririnig mo ay ang katahimikan ng kapayapaan. I will help you find Denise again. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naputol nang marinig namin ang papalapit na tunog ng mga sirena. Ang pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang sumayaw sa mga pader ng mansyon ni na Argus, tila isang makulay ngunit malungkot na pagtatapos ng isang kabanata. Nakita namin sa monitor ang pagpasok ng mga pulis sa silid. Agad na nagpanggap si Celine na umiiyak. Isinisigaw na tinangka siyang patayin ni Argus dahil sa gulo ng kanilang kumpanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang drama, isang opisyal ang lumapit at ipinakita ang isang tablet. Mrs. Valeriano, may natanggap kaming live feed mula sa loob ng kwartong ito. Kitang-kita ang lahat ng ginawa niyo, malamig na sabi ng pulis. Ang mukha ni Celine ay naging isang larawan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago siya tuluyang gapusin ng mga posas, lumingon siya sa direksyon ng nakatagong kamera na tila ba alam niyang nanonood ako. Denise! Alam kong narito ka! Tilinin niya. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Akala mo ba ay tapos na ito? Hindi mo pa alam ang lahat. May isang lihim pa si Argus na hinding-hindi mo mapapatawad. Ang nanay mo. Hindi lang siya bihag, Denise. Si Argus ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tatay ko? Ang tatay kong namatay sa isang aksidente sa sasakyan? 10 taon na ang nakalilipas. Napatingin ako kay Andrew. Nakita ko ang panandaliang pag-iwas ng kanyang tingin. Isang bagong uri ng hinala ang nagsimulang gumapang sa aking isipan. Andrew, alam mo ba ito? Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Alam mo ba ang tungkol sa tatay ko? Hindi agad sumagot si Andrew. Nanatili siyang nakatitig sa daan, ngunit ang mahigpit niyang pagkakahawak sa manibela at ang tensyon sa kanyang panga ay sapat na upang maintindihan ko na may bagay siyang matagal nang kinikimkim. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Sa bawat segundong lumilipas na walang sagot, lalo kong nararamdaman na may katotohanang matagal nang itinago sa akin. Isang katotohanang kayang baguhin ang lahat ng pinaniwalaan kong totoo. Napahawak ako sa aking dibdib habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Akala ko ay nalampasan ko na ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Akala ko ay wala ng lihim na kayang magpayanig sa natitira kong lakas. Bakit, Andrew? Mahina ngunit nanginginig kong tanong. Bakit mo hinayaang mabuhay ako sa mga kalahating katotohanan? Dahan-dahan akong humarap sa kanya, naghahanap ng paliwanag na tila ayaw niyang ibigay. Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ang malaman na may mga sagot palang matagal nang nasa harap mo, pero ipinagkait sa'yo? Napasinghap ako habang pilit na nilulunok ang namumuong luha. Pakiramdam ko, sa tuwing malapit ko nang matagpuan ang kapayapaan, may panibagong katotohanang dumarating upang agawin ito sa akin. Nanatiling tahimik si Andrew. At sa katahimikang iyon, lalo kong naramdaman na ang lihim na kanyang dala ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Maaari nitong baguhin ang buong buhay. Napilit kong binubuo muli. Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa loob ng aming sasakyan. Ang katahimikan ni Andrew ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nakahawak siya sa manibela, ang kanyang mga buko ng daliri ay puting-puti na dahil sa higpit ng kapit, habang ang liwanag ng mga sirena ng pulis sa malayo ay unti-unting naglalaho sa aming likuran. Hindi ko siya tinignan, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang hininga, isang hiningang puno ng mga lihim na hindi ko kailanman inakalang itatago niya sa akin. Then, hindi sa ganoon. Sinubukan kong humanap ng tamang oras, pero paano ko sasabihin sa iyo na ang lalaking pinakasalan mo ang dahilan kung bakit nawala ang haligi ng tahanan niyo? Ang boses ni Andrew ay basag, isang bihirang pagkakataon
na nakita ko ang bitak sa kanyang matatag na baluti. Ayokong mas lalo kang madurog. Ayokong ang galit mo ay maging lason na hinding-hindi mo na mailuluwa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lason, Andrew? Ang buong buhay ko ay lason na simula noong gabing iyon. Pero ang mas masakit ay ang malamang ang taong itinuring kong tagapagligtas ay naging kasabwat ng katahimikan. Ginamit mo ba ako? Ginamit mo ba ang galit ko para pabagsakin si Argos dahil lang sa kompetisyon niyo sa negosyo? Hindi siya sumagot agad. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng sasakyan. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang paalala ng bawat luhang hindi ko na maubos-ubos. Ginamit kita nung una, Den. Hindi ko itatangi yon. Pagamin niya, ang kanyang tinig ay tila isang sugatang hayop. Pero habang nakikita kita, habang nakikita ko ang bawat sakripisyo mo, ang bawat sakit na tinitiis mo, nagbago ang lahat. I fell for the woman behind the mask. At ang katotohanang alam ko tungkol sa tatay mo ay naging isang malaking pasanin na kinatatakutan kong bitawan dahil baka iwan mo ako. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningas sa gitna ng kadiliman. Dadalhin mo ako rito para iligtas ang nanay ko? O kailangan ko pa bang gawin ito ng mag-isa? Bumaba kami ng sasakyan ng walang imik. Ang bawat hakbang namin sa semento ay tila isang martsa patungo sa huling paghuhukom. Sa loob ng bodegang iyon, naroon si Nanay Rosa, nakatali sa isang lumang silya, habang ang tauhan ni Celine, ang lalaking may tato sa leeg, ay nakatayo sa tabi niya. May hawak na isang matalim na bakal. Miss Miles o Denise, hindi ko na alam kung sino ka talaga. Pangungutya ng lalaki, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting espasyo. Masyado kayong mabilis, pero bago kayo lumapit, tandaan nyo, isang maling galaw at susunod ang matandang ito sa asawa mong nasa ospital. Bitawan mo siya, Lando! Sigaw ni Andrew habang dahan-dahang humahakbang pasulong para harangan ako. Wala na si Celine. Hawak na siya ng mga pulis. Wala nang magbabayad sa'yo. Ibigay mo sa akin ang matanda at dodoblehin ko ang huling alok sa'yo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lando. Ngunit sa likod niya, narinig ko ang isang mahinang tinig. Denise! Anak! Ang boses ni Nanay Rosa. Ang boses na kay tagal kong hindi narinig ng malinaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila nawawala sa katinuan, ay nakatingin sa akin ngayon ng may buong pagkilala. Sa kabila ng aking bagong mukha, sa kabila ng aking bagong aura, nakilala ako ng aking ina. Isang golden moment ang namuo nang makita ko ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang rosaryong ibinigay ko sa kanya noong unang sahod ko. Ang bawat butil nito ay tila isang saksi sa aming pagmamahalan. Nanay, huwag po kayong matakot. Nandito na po ako. Bulong ko. Ang aking puso ay tila sasabog sa matinding emosyon. Masyadong madrama. Sigaw ni Lando. At bago pa kami makakilos, ay marahas niyang hinila ang buhok ni Nanay Rosa at itinutok ang bakal sa leeg nito. Ayoko ng pera, Miles. Gusto ko ng kalayaan. Ibigay niyo ang susi ng sasakyan niyo at hayaan niyo akong makaalis o mamamatay ang matandang ito. Dahan-dahang inilabas ni Andrew ang susi mula sa kanyang bulsa. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Lando. Kunin mo ang susi, pero iwan mo ang matanda. Inihagis ni Andrew ang susi sa sahig sa pagitan nila ni Lando. Habang nakatingin si Lando sa susi, isang mabilis na pagkakataon ang nakita ko. Kinuha ko ang isang mabigat na piraso ng bakal mula sa sahig at itinapon ito sa kabilang direksyon para makalikha ng ingay. Nang lumingon si Lando sa pinagmulan ng tunog, mabilis na sumugod si Andrew. Ang tunog ng kanilang pagkakauntog sa mga lumang barrels
ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nakita ko ang pakikipagbuno ni Andrew, ang kanyang determinasyong protektahan. Kami ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na higit sa normal. Tumakbo ako patungo kay Nanay Rosa. Nanay, Nanay, tara na po. Mabilis kong kinalagan ang mga tali sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng aming pagtakas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig ko mula sa pwesto ni na Andrew. Nakita ko si Andrew na nakahiga sa sahig, habang si Lando ay mabilis na nakatayo. Hawak ang susi at isang baril na nakatago pala sa kanyang baywang. Itinutok ni Lando ang baril sa amin. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas. Sabi ko sa inyo, walang aalis ng buhay. Isang putok ang dapat sanang duminig sa katahimikan. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagkasa ng baril na tila nagkaaberya. Sa segundong yun, muling nakatayo si Andrew at marahas na sinunggaban si Lando. Itinutulak ito patungo sa isang tumpok ng mga lumang kagamitan na gumuho sa ibabaw nila. Naiwan kaming nakatayo ni Nanay Rosa, nanginginig sa gitna ng bodega. Sa ilalim ng guho, nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ni Andrew, habang si Lando ay nanatiling walang malay. Dalhin mo na ang nanay mo sa labas. Hirap na sabi ni Andrew habang hawak ang kanyang tagiliran. Nang makalabas kami sa bodega at makahinga ng sariwang hangin, doon ko lamang naramdaman ang tunay na pagod. Ngunit bago kami makarating sa kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa aming harap. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang taong hindi ko inaasahang makikita sa gabing ito. Isang abogado na may hawak na isang itim na folder. Ang abogadong pinagkatiwalaan ng tatay ko bago siya mamatay. Miss Denise, may isang huling habilin ng iyong ama na kailangang buksan sa harap ni Mr. Andrew Miles, sabi ng abogado sa isang seryosong tono. Tungkol ito sa kung sino talaga ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kumpanya ni na Argus at kung sino ang tunay na nag-utos na itumba ang sasakyan ng iyong ama. Tumingin ako kay Andrew, nakakalabas lang ng bodega. Duguang ang mukha ngunit ang mga mata ay puno ng kaba. Bakit kailangang kasama si Andrew sa pagbubukas ng habilin na ito? Meron pa bang bahagi ng nakaraan ko na nakakabit sa kanya na hindi ko pa alam? Ang katotohanan ay parang apoy, Denise. Akala mo ay nagbibigay ito ng liwanag, ngunit kapag masyadong malapit, kaya ka nitong tupukin ng hindi mo namamalayan. Ang boses ni Attorney Ramos ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Hawak ko ang kamay ni Nanay Rosa na kasalukuyang natutulog ng mahimbing sa aking tabi. Ang kanyang mahinang paghinga ay ang tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para manatiling gising. Sa harap namin, si Andrew ay nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang duguang muka ay nababalot ng anino. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila, ngunit ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat ay tila hindi na kailanman mawawala. Basahin mo ang huling pahina, Denise. Utos ng abogado, habang iniabot ang folder na may tatak ng lumang notaryo. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabaon sa aking mga mata. Ang sulat ay mula sa aking tatay, 2 araw bago ang aksidente na kumuha sa kanyang buhay. Doon ay isiniwalat niya ang pakikipagsabwatan ng ama ni Argus upang nakawin ang kanilang teknolohiya at lupain. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay ang pangalan ng taong hiningan niya ng tulong, ang ama ni Andrew. Ang tatay mo at ang tatay ni Andrew ay matalik na magkaibigan. Paliwanag ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pareho silang pinatahimik ni Valeriano sa gabing iyon. Hindi aksidente ang nangyari, Denise. Isang planadong pagpaslang iyon upang burahin ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking paningin ay naging malabo at ang hawak kong folder ay dahan-dahang nayupi sa higpit ng aking pagkakahawak. Kaya pala naroon ka, Andrew. Kaya pala iniligtas mo ako mula sa apoy. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pag-ibig,
kundi dahil ako ang huling piraso ng puzzle na kailangan mo para maubos ang mga Valeriano. Tumingin sa akin si Andrew, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pighati na tila humihihingi ng tawad. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis akong umatras, hinihila ang aking kamay mula sa abot niya. Then, pakinggan mo ako. Totoong nagsimula ito bilang isang plano para sa katarungan ng tatay ko. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi yon bahagi ng kahit anong plano. Nagsinungaling ka muli sa akin, Andrew. Ang aking sigaw ay tila isang marahas na hangin na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ipinaranas mo sa akin ang pakiramdam na meron akong kakampi. Pero ang totoo, isa ka ring manlalaro sa sarili mong laro. Pinanood mo akong masaktan, pinanood mo akong umiyak para sa mga anak ko. Habang alam mo ang lahat ng ito, ang aking dibdib ay tila sasabog sa matinding pait. Ang pakiramdam na maging isang kasangkapan ay isang sugat na hindi ko na alam kung paano gagamutin. Isang golden moment ang namuo nang biglang magising si Nanay Rosa at mahigpit na hinawakan ng aking braso. Tumingin siya kay Andrew, pagkatapos ay sa akin, at sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita ko ang isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Tila ba nararamdaman niya ang bigat ng pagtataksil na muling bumabalot sa akin. Anak, uwi na tayo. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng tahanan. Bago pa makasagot si Andrew, ang kanyang telepono ay mabilis na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Isang mensahe mula sa ospital. Napatingin si Andrew sa screen at ang kanyang muka ay naging isang larawan ng matinding kaba. Then si Argus, nagising na siya sa ICU. Mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Andrew. At ang sabi ng mga doktor, binabanggit niya ang pangalan mo. Hindi si Den Miles, kundi ang pangalan ni Denise. Alam niya ang lahat. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang huling yugto ng aking bangungot ay nagsisimula na. Ang lalaking sumira sa buhay ko, ang lalaking pumatay sa aking mga anak at sa aking ama, ay gising na at handang harapin ang huling kabanata ng aming kwento. Dadalhin mo ako sa kanya, Andrew, sabi ko. Ang aking tinig ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. Pero huwag mong iisipin na dahil magkasama tayo rito ay pinatawad na kita. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Denise o Dan Miles sa buhay mo. Sumakay kami sa sasakyan sa gitna ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga segundong binibilang bago ang huling pagsabog. Nang makarating kami sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng puting ilaw ay tila isang paalala na ang kamatayan at katarungan ay laging magkasama. Sa harap ng pinto ng ICU, nakita namin ang ilang mga pulis na nagbabantay. Pagkakita sa amin, dahan-dahan silang tumabi. Pumasok ako sa loob, mag-isa, habang si Andrew ay nanatili sa labas ng salamin. Doon, sa gitna ng mga makinang bumubuga ng hanging artipisyal, nakahiga si Argus. Ang kanyang mukha ay tila isang bungo na binalutan ng manipis na balat. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga hakbang, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Isang matinding kilabot ang gumapang sa akin nang makita ko ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Denise! Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng mga tuyong dahon. Alam kong hindi ka bibitaw, pero bago mo ako tapusin, kailangan mong malaman. Ang anak mo, ang isa sa kanila. Hindi siya namatay sa sunog. Ang mundo ko ay tila gumuho sa pangatlong pagkakataon. Ang hangin sa aking baga ay biglang naglaho at ang aking mga tuhod ay tila hindi na kayang dalhin ang aking bigat. Buhay? Huwag mo akong lokohin, Argus. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para lang makakuha ng awa. Ang sigaw ko ay tila isang kidlat na bumasag sa mahalumigmig na katahimikan ng ICU.
Ang aking mga kamay ay nanginginig habang mahigpit kong hawak ang puting tela ng kanyang hospital gown. Tila ba sa isang marahas na pagyugyog ay mailuluwan niya ang katotohanang matagal niyang ipinagkait. Ang amoy ng gamot at ang matinding lamig ng aircon ay tila nanununuot sa aking mga buto. Ngunit wala itong laban sa nagbabagang apoy na muling sumiklab sa aking dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Argus ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na inaabot ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagmamataas, kundi mga matang tila nakatanaw na sa kabilang mundo. Isang mabigat na tunog ng paghinga ang lumalabas mula sa kanyang maskara. Bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Sa gabi ng sunog, hindi lang ako ang nandoon, Denise. Hirap na bulong ni Argus. Ang boses niya ay tila kalansing ng mga kinakalawang na bakal. Si Celine. Kinuha niya ang bata bago pa lumaki ang apoy. Isang lalaki. Pinalabas niyang patay na ang kambal mo para mawalan ka ng dahilan na lumaban. But he's alive, Denise. He's alive and being hidden by the woman you trusted. Nabitawan ko ang kanyang damit. Ang bawat salita niya ay tila mga palasong tumatagos sa aking kaluluwa. Isang bata, isang buhay na bahagi ng aking pagkatao, ang kasalukuyang nasa kamay ng demonyong si Celine. Ang aking mga tuhod ay tila naging malambot na kandila at napakapit ako sa gilid ng metal na higaan para hindi tuluyang gumuho sa sahig. Nasaan ang anak ko, Argus? Nasaan siya? Ang boses ko ay naging isang pagsamo, isang iyak na punong-puno ng desperation. Ngunit bago pa siya makasagot, ang monitor sa tabi niya ay nagsimulang maglabas ng isang mabilis at nakakatarantang ritmo. Ang guhit ng kanyang puso sa screen ay naging magulo. Tila isang tadhana na unti-unti nang napuputol. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang mga nurse at doktor. Pilit akong inilalayo sa kama. Ma'am, kailangan niyo pong lumabas. Code Blue! Code Blue! Sigaw ng isang nurse habang itinutulak ako palabas. Nang makalabas ako sa silid, naroon si Andrew. Mabilis siyang lumapit at sinalo ako bago pa ako tuluyang bumagsak. Isang golden moment ang namuuo nang yakapin niya ako ng mahigpit. Ang kanyang init ay tila isang tanging pananggako sa ginaw ng katotohanan ito. Naramdaman ko ang kanyang mga bulong ng pagpapakalma, ngunit ang aking isipan ay lumilipad na patungo sa isang batang hindi ko pa nakikita. Andrew, buhay ang isa sa kanila. Kinuha ni Celine ang anak ko, hikbi ko sa kanyang dibdib. Ang aking mga luha ay mabilis na bumabasa sa kanyang polo. Kailangang mahanap natin siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Hahanapin natin siya din. Pangako, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi mo siya nayayakap, sabi ni Andrew. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at isang uri ng panghihinayang na tila ba naging bahagi rin siya ng kasalanang ito. Tumayo ako ng matuwid, pinahid ang aking mga luha at hinarap ang realidad. Ang paghihiganti ay wala na sa aking isipan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang mahanap ang munting anghel na ninakaw sa akin. Lumingon ako sa salamin ng ICU at nakita ko ang huling pagtatangka ng mga doktor na isalba si Argus, ngunit ang lahat ay tila huli na. Kung mamamatay ka man, Argus, baunin mo ang sumpa ng bawat luhang ibinuhos ko. Bulong ko sa hangin. Mabilis kaming lumabas ng ospital. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Andrew ang kanyang laptop at mabilis na tiningnan ang mga huling tawag at mensahe mula sa phone ni Celine na nakumpiska ng mga pulis. Doon, nakita namin ang isang address sa isang malayong baryo sa Batangas, isang lugar na pagmamay-ari ng pamilya ni Celine. Dito natin sisimulan din, sabi ni Andrew habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ngunit habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, sa gitna ng hating gabi, isang hindi kilalang